Naglabas ang Department of Trade and Industry ng suggested retail price para sa iba't ibang school supplies. I-check nyo po muna yan para masigurong hindi kayo maluloko ng mga pagbibilhan ninyo ng gamit. Dapat ding maging mapanuri sa kalidad ng mga gamit para sa kaligtasan ng mga estudyante. Ang ilan kasing binebenta sa merkado ay nakitaan ng mataas na lead at arsenic content. Makibalita tayo kay Mark Masudog. Nagsimula ng mag-last minute shopping ang ilang mami at kids para sa unang araw ng pasukan sa Lunes. Sa Ilocos Sur, mahigpit na ang ginagawang pagbabantay sa presyo ng school supplies. Ayon sa Department of Trade and Industry, may itinakda na silang gabay sa tamang pamimili ng mga school supplies para hindi na mahirapan ang mga mamimili. May nga iwarwaras at gabay sa pamimili ng school supplies na nakakabili dyan yung suggested retail prices na itinaduma-do mga brand. Iti notebooks, papel, crayon lang kada lapis. Isa si Nanay Jerly sa mga naniniguro na dekalidad ang mga gamit na bibilhin para sa anak. Okay, may laeng, di quality na. No, maya may lang talaga. Awan damage na. No, sayang di kwarta nga igatang. Sa Divisoria naman sa Maynila, nag-ikot sina Senador Bam Aquino, DTI Secretary Gregory Domingo at Food and Drug Administration Administrator Kenneth Go. Gusto raw nilang matiyak na nasa suggested retail price ang mga school supplies. Dapat din daw masigurong walang chemical na masama sa kalusugan ang mga ito. Ang ilang produkto, nakitaan ng mataas na lead at arsenic content. Ipinababalik na ang mga ito sa mga dealer. Habang ang manakabili na, maaari raw ibalik ang produkto para mapalitan. Ayon kay DTI Secretary Domingo, mas mababa ang presyo ng gamit pang eskwela sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad tulad ng Tacloban at Bohol. Mark Masudog, Nagbabalita, Pilipinas.